General Order number 11. To be especially watchful at night and during the time of challenging, to challenge all person on near my post, and to allow no one to pass or loiter without proper authority. Napakaliwanag sa sinasabi ng General Order number 11. But most of security personnel or oftentimes ninineglect nila ang duty sa gabi. Alam ba natin na kapag tayo naka-duty sa gabi, sobrang napaka-critical po niyan. Kaya lagi namin binibili ng mga officer pag-ibayuhin ang pag-duty sa gabi. Palaging alert, palaging vigilant, be attentive. Kasi hindi natin alam kung ano yung pwedeng mangyari. Kahit naman sa araw, pero binigyang diin, sabi sa General Order number 11, na to the point sa gabi lang to ha. Kaya nga sinabi, to be especially watchful at night. Lalong higit na pag-ibayuhin. Kasi sa umaga kasi, kung papansinin natin, ano po, wala namang masyadong magiging mga intruders niyan, mga culprit na yan. Kasi ang daming tao. Kasi mga tao, pwede rin silang mga tenant natin na may security guard din. Kasi nag-i-inform sila. Pwede silang magsabi. Diba? Halimbawa, meron ng area dyan na nasusunog na. Kahit hindi na roving ng guard, pwedeng i-report. Eh sa gabi kasi limited na. Especially sa mga company na talagang gwardiya na lang naiwan. Di ba yung hindi sila nagto 24/7? Lalong mahirap yun kasi ang mga CCTV na nakikita na monitor. Pero hindi naman nagsasalita yan eh. Dinesign lang ang CCTV para dagdag tulong dun sa mga security personnel. Kaya wag tayong umasa na may CCTV. Kahit pa nga may operator, hindi naman lahat makikita yan eh. Merong mga area na dead spot. Diba? So, paano kung doon nagsimula? Paano kung doon may gumawa ng hindi maganda? Di wala na. Tapos ang mga guard tulog pa sa gabi. Hindi natin inaalis yung antok. Kaya nga sabi, tama, tao lang tayo. Inaantok. Totoo naman. Pero bilang guard, aalisin mo muna yung katwira mo na tao ako. Meron kang duties and responsibilities na in-applyan mo. Diba? Na profession mo. That is your career. Yung tiwala ng company, tiwala ng agency, at tiwala ng mga kasama mo, mawawala sa iyan kapag nagka-problema. So bakit nating hihintayin pa na lumala yung problema na yan? So dapat, pag tayo duty, alam dapat natin yung gagawin. Kung ano yung mga dapat nating isakatuparan kapag tayo naka-duty na. Kasi ano nangyayari? Talaga naman, totoo naman, siguro ka ng iba. Kapag duty na, parang tamad na, inaantok na, andyan yung nag-iinat sa guard mounting, yung parang mapapansin mo silang hindi talaga sila fit to work. Kasi hindi, sa gabi kasi pag natulog, cellphone muna, aabuti ng magdamag. Try to look at those parameters kung bakit nagkakaroon ng malaking problema sa pag-duty ninyo, mga security personnel. Kasi sobrang hirap. Ang pinakakatakot namin, mga officer, kapag may nangyari sa inyo, paano na? Ang building, paano na din? Una kayo muna eh. Diba like ko sinasabi, safety first. Kasi pag safety kayo, how much more yung area na binabantayan nyo? Diba? Yun lang yun. Kasi kung hindi safe ang guard, getting worse ang mangyayari sa company. Hindi naman totally ang inaano ng mga company talaga is yung asset nila eh. Diba? Kasi siyempre, yung mga tao, paano yan? Pag may nangyari dyan, ang laki na sagutin ng company. Kahit sabihin negligence pa yan ng mga security. Especially the agency. Imagine mo terminate yung contract dahil sa kapabayaan. Kaya yung pag-idlip na yan, dapat isa-isang tabi mo yan. Kayang labanan yan. Gawin lang po natin, i-assess natin ano yung mga ginagawa natin. Kasi napakahirap kapag makita mo as an officer yung guard mo tulog pagdadaanan mo. Alabas ka ng building, puting ganyan kasi. Sa napapansin ko din sa mga security personnel namin yan, pag magja-jogging ako, paglabas ko, tulog ang guard. Kahit sabihin mo naka-idlip ka, hindi mo masasabi kung ano pwedeng mangyari sa'yo. Segundo, pwede kang paluin dyan ng mga dumadaan dyan na may talagang masasamang loob. Hindi natin kasi mapiplease yan eh. We cannot control, like ko sinasabi, yung nangyayari sa paligid natin. Hindi natin makokontrol yan. It happened. At hindi natin alam kailan. So ang kaya natin kontrolin,
paano mo i-handle yung sarili mo para ma-maintain natin yung maayos, mapayapa at tahimik yung area natin, para naman mai-endorse natin ng maayos sa kapalitan natin. Kasi pag may nangyari dyan, baka may lahat pull out na, paano na? So anong gagawin mo bilang guard? Kita mo yung nasuffer ng buhay ng mga kasama mo nang dahil sa kapabayaan. Hindi ba sabi nga, pag hindi kaya, alam niyo yung capacity niyo, punta kayo sa agency, request to replace, or voluntary na gawin ninyo kaysa gawan kayo ng report. Ako lang ko sinasabi sa mga gusto, kung hindi nyo kaya, hindi natin sinasabi na para sila ilomoral. No. Ang purpose natin, maingatan sila. That is the number one point. Di mo kaya eh. Kahit ano ganyan, kung may problema ka sa family, well, wala tayong magagawa dyan. Ikaw yan. Hindi mo irarason natin na kasi ang pamilya ko, kasi ganito, kasi ganyan. Hindi po. Kasi meron tayong tungkulin na ginagampanan. Responsibility po yan. Na kailangan ibigay natin. Kasi kung hindi naman tayo pipilitin ng company. Hindi tayo pipilitin ng agency kung hindi mo kaya. Makiusap. Kaysa gawan kayo ng report ng officer ninyo, magiging